Nako, mga kababayan, Russia umaksyon na dito sa ICC, mga kababayan. At naglabas ng warrant sa ICC official, lalo na dito sa mga judge ng ICC, mga kababayan. Bakit kaya naglabas, mga kababayan? Ililigtas na kaya si former President Duterte nito ni President Putin? So ito kasi yung mga nababasa ko sa comment, mga kababayan. Nako, delikado itong ICC sa Russia. Napakalaking bansa pa naman itong Russia. At napakalakas na bansa. At talagang napakatabang ng presidente dito. At syempre, kaibigan din ito ni former President Duterte, yung presidente dito sa Russia. So pakinggan natin, mga kababayan, bakit gusto nilang arestuhin itong mga ICC official. Nako, pakinggan natin, mga kababayan, itong balita sa saganang mamamayan. Ito na po, mga kababayan. Yung sa Russia, to po ito baka akala nyo biro lang. Na ang Russia po, meron isang korte doon sa Moscow, yung chief prosecutor ng ICC, si Karim Khan at 8 iba pang ICC official, Nako, ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong Yan. ng Russian court. Ipapakulong, mga kababayan. Ito po ay bilang tugon sa arrest warrant na inilabas nila laban kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine. Sabi nga nila, ICC, ano kapangyarihan nyo sa Russia, di ba? Yan, oo. Bakit ipaparas yung presidente namin? Kayo naman ang arestuhin namin. Ayan, no? Nagkaroon ng counter na warrant of arrest. Na-counter ang ICC. Naglabas sila ng bukod na warrant of arrest labas sa mga hukom ng ICC. Ayon sa Moscow City Court, unlawfully prosecuted umano ni Khan ang mga Russian citizen at patently unlawful arrest warrant ang ipinag-uutos na ito ng ICC. Dahil hindi naman miyembro ng ICC ang Russia at wala ni isa man sa mga akusado ang humarap sa korte. Bakit may arrest warrant? Ayun. Oo. Ano kaya epekto doon, no? Ano kaya epekto doon sa mga judges? Pag nakita nila. Sabi nga, wala naman kayong plano pumunta ng Russia. Bagay yung The Hague ba ay Netherlands? Netherlands, oo. Ano ba ganun layo? Kasi di ba minsan may mga taga-Russia na nagpupuntahan dyan eh. Parang by land lang ata yan eh. Kaya yan. Kaya yan. Lalo na kung nakamotor. Naka-big bikes lang, ano? Pwede. Hindi ba? Malapit lang pala. Sigurado lang nila din yan. Kung kaya nyo maglabas ng warrant, kaya din namin. Di ba? Sino ba mas makapangyarihan pa ba kayo sa amin? Kayo ba ang sumasakop sa aming bansa? Hindi naman eh. Hindi naman namin kayo kinikilala eh. Yan ang gustong sabihin dito ng Russia, Jen. Ayun. Mukhang nagre-retaliate nga ngayon, no? Oo. Kasi meron din silang warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu. Oo. Kay Trump ba? Meron na. Wala naman. Ang problema yung pinapalabas na nila ng warrant of arrest, baka hindi naman nila kasapi eh. Yes. Di ba? At hindi lang yun, Jen. Yung mismong si Trump, may babala na rin sa ICC. Oo. May babala na rin sa ICC. Alaka. Ang nung nakaraan, ang ginawa niya, pinatigil niya ata yung mga aid. Kung meron mga foreign aid galing sa Amerika, na pinapadala dyan sa ICC na yan. Halimbawa, may isang negosyo na nakita niyang nagpapadala ng tulong sa ICC. Yung negosyo na yun, ang winawarningan niya. wawarningan niya. Huwag na kayo magpadala. At ngayon ay may dagdag pang sanctions na pinaplano si Donald Trump. Ayun. Kung hindi nila ititigil, yung pagpapa-aresto dun sa mga kaalyado niya. Kaalyado, yung Israel, tsaka nga yung Russia. Ayun. Sabay, hindi naman nila kaalyado ang Russia, pero gano'n na lumalabas eh. Totoo. Diba? Tsaka mga kaibigan ni Digong yan eh. My friend Putin at tsaka my friend Donald Trump. Delikado sila dyan. Kung anong magiging tugon dito ng ICC dyan. Lalo na't yun nga, nakakulong doon ngayon ang dating Pangulong Duterte. Paano kung makipag-ugnayan din kayo sa Interpol yung Russian police, ano?
Ipina-arresto din sa Dahig halimbawa. May sarili silang grupo dyan eh. Hindi, kasi dito sa atin, di ba, nakitsabi nila, nakipag-coordinate lang sila sa Interpol. Oo. Di ba? Nahuli, si Digong. Oo. Hindi, yung Russia dyan, kung gusto ko lang dalhin kahit sa... Nakita mo di ba yung Interpol na nag-escort kay Digong hanggang sa Dahig? Oo. Ngayon na LTO chip na eh. Ganun ba? Nabigyan ng reward yun eh. Ganun ba? Di ba? Yun eh, si Marcos lang kanilaw yun eh. Ganun ba? Oo, yun nga, yung Interpol counterpart na dito noon So, eh. nagdala pala kay Oo. Digong sa Dahig ay si Marcos. Marcos. Delikado talaga. Marcos talaga. Pwede itanggili. Oo, Lakanilaw nga ng apelyido. Lakanilaw. O yun. Kaya pala. Humarap sa Senado yan. Nandun nag-isa yan. Eh, no, ha? Pero ganun po ang nangyari dito sa ating bansa. So ayun mga kababayan, ano hong masasabi nyo dito? Grabe no, umaaksyon na pala itong Russia. Umalma na dito sa gusto mangyari ng ICC. Naglabas ng warrant, nag-counter din tong Russia. Gusto rin arestuhin itong mga ICC official, itong mga ICC judge, no? Nako, yari kayo. Pati si Trump pala, umalma na din mga kababayan. Nako, mukhang may kalalagyan itong ICC pagdating ng araw mga kababayan. So talagang yari ito, lalong magagalit dito itong mga kalaban ni former President Duterte, ito sila Trillanes, sila De Lima, pati ito si Boying mga kababayan. Pagdating ng panahon mga kababayan. Nakakagulat ito dahil mismong korte ng Russia Russia ang naglabas ng warrant para arestuhin. So talagang nag-declare na sila. At hindi nila basta-bastang ganunin daw ang presidente nila. At sino nga ba sila mga kababayan sa bansang Russia na napakalaki mga kababayan at napakapangyarihan mga kababayan. At syempre no, itong Russia, yung presidente ng Russia, kaibigan ni former President Duterte. Pati ito si Donald Trump mga kababayan. So mag-comment po kayo kung anong pahayag nyo dito no sa pahayag ng Russian government dito sa ICC. So ngayon naman mga kababayan, pakinggan natin itong pahayag no ni Attorney Rowena Guanzon dito nga kay sa gusto niyang gawin kay BP Sara no ni Boying Remulla. So sabi dito sa ang balita ngayon, sabi ni Attorney Rowena Guanzon, walang jurisdiction ng ombudsman kay BP Sara. Ayan. Mariing nilinaw ni dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na walang jurisdiction ang Office of the Ombudsman sa mga kasong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte, kabilang ang plunder dahil ang Vice Presidente ay isang impeachable official. Yes mga kababayan, totoo naman talaga. Ayan, sabi niya pa dito, sa panayam sa programang Vox Populi, ang boses ng bayan, ipinaliwanag ni Attorney Guanzon na malinaw sa Constitution ang limitasyon ng kapangyarihan ng ombudsman pagdating sa mga halalang opisyal na maaaring ma-impeach. Sabi niya pa dito, wala pong jurisdiction ang ombudsman sa isang vice presidente dahil siya ay impeachable opisyal. Ayon kay Guanzon, kahit na maghain ng mga kasong kriminal tulad ng plunder, hindi ito maaaring umusad laban sa isang nakaupong vice presidente hanggat hindi natatapos ang kanyang termino o hindi dumaraan sa impeachment process. Ayan. Kung gusto talaga ng ombudsman, hihintayin niya na matapos ang termino. Ang step 1 ay impeachment. Kapag na-impeach, saka lamang pwedeng pumasok ang kaso sa ombudsman. Dagdag ni Guanzon, ang paghahain ng mga kaso ngayon ay maaaring magsilbing ingay, pampolitika, ngunit hindi ito agad magkakaroon ng legal na epekto dahil sa kawalan ng jurisdiction. By itself, yung plunder, wala pong jurisdiction
ang ombudsman sa ngayon. Ayan po yung pahayag ni former COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon. So ano pong masasabi nyo dito mga kababayan? Totoo naman talaga mga kababayan, kahit ano pang gawin nila kay BP Sara ay hindi sila magtatagumpay dito sa gusto nilang gawin. Kahit na ano pa nga pala mga kababayan, sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, kahit na maghahain pa ng mga criminal, plunder at kung ano-ano pa, hanggat nakaupo daw si Vice President Duterte, hindi nila kayang na mapatanggal sa pwesto si BP Sara Duterte. Yun po yung sabi niya. Kung talaga daw na gusto daw ni Ombudsman na kung gusto talaga ng Ombudsman, hihintayin niya na matapos ang termino. So, ang step 1 daw ay impeachment. Kaso malabo sa impeachment mga kababayan So, lumang tugtugin na gas itong mga pinapalabas nila kay BP Sara, yung impeachment, yung mga plunder, at kung ano-ano pa, tanim witness, dito nga kay Ramil Madriaga, at kung ano-ano pa mga kababayan. So, mukhang hindi nakakagat sa taong bayan. Kaya, walang mangyayari Kasi hindi nga nila kayang maimbestigahan yung 1.7 trillion ninakaw sa kaban ng bayan. Tapos ito dito sa 125 million confidential fund. Ito na naman yung ginagawa nilang issue ngayon para malihis yung usapin at malihis yung ano ng taong bayan dito kay BP Sara na naman. Kaso hindi maalis yun sa tao yung flood control anomaly, hindi na yan maalis mga kababayan. So, yun lang po mga kababayan. Anong pong masasabi nyo dito sa pahayag po ni Atty. Rowena Guanzon? At dito rin po sa ginawang aksyon ng Russia dito sa ICC official. So, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.